Hi guys, so it's me Ann and again. So namiss ko kayo guys. As in. So ito na nga, pumunta ako dito sa Unitap sa Kalibo. Nagtingin-tingin ako ng mga parol at mga decoration for Christmas kasi guys, once a year lang to eh. Pero ayun na nga, pumunta ako dito sa Unitap at nagtingin-tingin. Alam nyo ba guys, naalala ko yung kabataan ko is sa probinsya namin doon sa Libacao. Pumupunta talaga yung mga nangangaroling sa amin at napasama na rin ako. At lahat ng nangangaroling ay may grupo-grupo. One time nga guys, alam nyo ba, habang may kumakanta, tumatambol, yung ibang kagrupo ay pinagbabato kami. So, ay na nga rin ako, habang kumakanta, babato rin ako sa kabilang grupo. Ano sila? Hello? Nagpapaunahan kasi talaga kami ng yung maanuhan ng gifts bar, something, pera. Kasi, ang daming grupo talaga dun, guys. Pero nagbago talaga yung guys, yung katulad ng dati na ang daming nangangaroling sa amin. Kasi may trahedya talagang dumating. That time kasi November. So November pa lang nangangaroling ng iba. Then may naabalitaan na nawalang bata. So mga 2 days siyang hinanap. Mga November 2 talaga yun guys, nakita. Naglalaba ako, tapos nagsitakbuhan yung mga mama. Then, ayun na nga, nakita talaga yung katawan ng bata doon sa At ang dahil doon, wala nang nangangaroling. As in guys, wala kang makikita talaga mga bata. Kasi natakot talaga kami lahat. Kahit ako natakot ako. Mga 16 years old ako no that time. Pero yung batang nakitang walang saplot at sinunog talaga guys. As in sinunog. Tapos nandun pa nga yung kapatid ko. Sinunog siya. Tapos yung mga katawan niya pinaghahati-hati. So sobrang creepy talaga guys. As in first time in the history nandoon sa aming barangay talaga nakita. Pero yung biktima is taga another barangay. So, ayun na nga, may mga sabi-sabi, may mga kwento-kwento na papakita daw yung bata doon. Parang may naririnig silang boses na umiiyak. So, sobrang creepy talaga guys. Nang dahil doon, wala na talagang nangangaroling ng mga kabataan. So, ayun na nga.